Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matagal na ba kayo magkakilala ni Zeus? Tanong ng kanyang ina kay Sheena. Nasa kwarto na sila at naghahanda na para matulog. Tumingin siya rito, saka ipinagpatuloy ang pagpapahid ng clarifying lotion sa kanyang mukha. No, actually, nagkakilala lang kami accidentally sa daan. That's what he told me. Nasiraan daw ang kotse niya at ikaw ang tumulong sa kanya. Tumango siya. Nahiga na ito sa kama. May minamanage pala siyang business sa Maynila, Sheena. Ganoon ba? Tinatamad na sabi niya. Pagkatapos niyang makapagpahid ng night cream sa mukha, ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Mukhang may gusto siya sa'yo, anak. Sumimangot siya. Nanliligaw nga siya. Pero sinabi ko naman sa kanya na wala siyang pag-asa at humanap na lang siya ng iba. At bakit naman? Gwapo naman siya at mukhang mabait ah. Ma, I told you before na ayoko nang magkaroon ng panibagong boyfriend after Dexter. Hey, speaking of Dexter, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa asawa niya? Kumunot ang kanyang noo. Hindi po. Bakit? Ano nangyari? Namatay si Jean noong nakarang araw pa. Nangilabot siya sa narinig. What? Bakit? Mag-iisang taon na pala siyang may breast cancer. Ipinagamot pala siya ni na Dexter at Joe sa Amerika noong nakaraang buwan, pero hindi na kinaya. Natutop niya ang bibig. Diyos ko, kawawa naman. Mahigit 1 taon pa lang ang anak nila, di ba? Oo, pumalatak ito. Ang agang nabalo ni Dexter. Hinapa niya sa sarili kung ano ang nararamdaman niya para sa dating kasintahan. Pero wala na. Naaawa na lang siya rito. Hindi pa nga ako pumupunta roon para makiramay eh. Gusto mo sabay na lang tayo? Tumango siya. Sige ma. Kailan daw ba ang libing? Baka next week pa. Hihintayin pa raw kasi ang kapatid ni Jean na nasa Australia. Sige po. Bukas ng gabi na lang tayo pumunta. Okay. Let's change the topic. Matagal na napatitig siya sa mukha nito. Ano nga pala ang problema ninyo, ma? Nakakabigla kasi na dito ka matutulog ngayon. Humugot ito ng malalim na hininga. Bumalik ang lungkot sa mukha nito. Nag-away kami ng papa mo kaninang hapon. About what? Nag-atubili ito. About what? Tanong uli niya. Sheena, kanina ko lang nalaman na isangla pala ng papa mo ang bahay natin. Bigla siyang napabangon. What? Bumangon din ito. Napakagatlabi ito. Oo, Sheena. Naisangla niya ang bahay kay Ollie. Oh God! Bakit nagawa ni Papa yon? Napatungo ito. Dahil sa sugal. Pesteng sugal na yan? Nanggigigil na sabi niya. Bakit kasi hindi ninyo matigil-tigil ang pagsusugal na yan sa kasino eh? Bumaba siya ng kama at nagtungo sa tapat ng bintana. God! Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Kapag kuwan ay humarap siya rito. Magkano na isangla ang bahay? 5 milyong piso. Halos mayanig siya sa narinig. That big! Umupo ito sa gilid ng kama. Hindi agad sinabi ng papa mo sa akin, anak. Oo, palagi kaming talo sa kasino. Pero nagtataka ako kung bakit palagi pa rin siyang maraming dalang pera kapag pumupunta kami roon. Sinabi niya ang pera niya iyon na naitago niya. Naniwala ako. Yun pala ay isinangla niya ang bahay kay Ollie nang hindi ko nalalaman. Sinabi ko naman na kasi sa inyo noon na tigilan niyo na ang pagsusugal, di ba?
Pero hindi kayo nakinig. Sinabi ninyong libangan lang yon. Akala ko maliit na pera lang nagagastos nyo. Yun pala. Hindi ito nakapagsalita. Nasapo niya ang kanyang noo. Paano na yan? Paano niya mababawi ang bahay? Paano niya maibabalik ang pera kay Tito Oli? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Hindi siya nakatulog agad dahil sa problemang nalaman niya. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Sheena. Pagdating niya sa restaurant ay naroon na si Zeus. Good morning, Sheena. Pinamaywangan niya ito. Ano ang ikinaganda ng araw kapag nakikita kita, Zeus? Tell me! Bahagyang namutla ito. Halatang hindi nito inaasahan ang outburst niya. Bigla naman siyang natigilan. Lihim na pinagalitan niya ang sarili. Hindi niya sinasadyang sabihin iyon dito. Nagkataon lang na wala siya sa mood nang umalis ng bahay dahil sa kakaisip sa problema ng kanyang mga magulang. Napagdiskitahan tuloy niya si Zeus at unfair iyon dito. Bago pa man niya naibuka ang bibig para humingi ng paumanhin ay nagsalita na uli ito. Oh, I'm sorry then, Sheena. Don't worry, I won't greet you again next time. Isa palang malaking krimen na batiin ng isang katulad mo. Pagkasabi niyon ay walang lingon-likod na umalis ito. Para siyang itinulo sa kinatatayuan habang sinusundan ito ng tingin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Dexter, noon lang uli tumapak si Sheena sa bahay ng dating kasintahan. Kasama niya ang kanyang mga magulang, pati na ang kawaksi nilang si Aling Nila nang magtungo sila roon. Marami ng tao nang dumating sila. Sa sala nakapwesto ang kabaong ni G. Pagkatapos mag-alay ng maikling panalangin ay umupo na siya sa mga nakahilerang upuan sa harap. Maya-maya lang ay nakita niya si Dexter na palapit sa kanya. Gwapo pa rin ito pero halatang nahulog ang katawan nito. Tumayo siya at sinalubong ito. Condolence, Dexter, sabi niya. Malungkot na ngumiti ito. Sheena, gusto ko sana magkwentuhan muna tayo para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko ngayon. May mga bakanting upuan sa labas ng bahay. Yun ay kung okay lang sa'yo. Sure, tugon niya. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Sabay na sila ni Dexter na lumabas ng bahay. Umupo sila sa cemented bench malapit sa swimming pool. Matagal na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kumusta ka na, Sheena? Tanong nito kapag kuwan. Nagkibit balikat siya. Ganun pa rin. Tinitigan niya ito. Nabalitaan ko kay mama ang nangyari. Tumango ito. Kumusta na ang anak niyo? What's his name again? Vladimir. Nice name. Aniya sa pinasiglang tinig. Nag-angat uli ito ng mukha at sinalubong ang paningin niya. Napakabata pa niya para maulila sa ina, Sheena. Well, that's life. Kailangang tanggapin mo yon na maluwag sa dibdib. May plano siguro ang Diyos para kay G. Tumango ito. Matagal na napatitig lang ito sa kanyang mukha bago muling nagsalita. Wala ka bang naging boyfriend after us, Sheena? Umiling siya. Why? Nag-iwas siya ng tingin dito. Let's not talk about it, Dek. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang matanaw niyang papasok sa gate si Tito Oli. Napansin niya na medyo nahulog din ang katawan nito. Noong huli niya itong makita ay medyo mataba ito ng kaunti. Kakilala rin pala nito ang pamilya ni Dexter. Napatingin din si Dexter sa direksyon na tinitingnan niya. Tumayo ito. Excuse me. May sasalubungin lang akong family friend, Sheena. Sure. Tugon niya. Nakatingin pa rin siya hanggang sa makalapit si Dexter kay Tito Oli at yayain ang bagong dating sa loob ng bahay. Medyo natagalan sa pagbalik si Dexter sa kinauupuan nila. Akmang papasok na uli siya sa bahay nang lapitan siya roon ni Dexter. Sorry, inasikaso ko muna si Tito Oli, anito.
Kaano-ano niyo siya? Well, family friend namin siya. Remember yung bahay namin sa Antipolo? Yung katabi naming malaking bahay doon ay pagmamay-ari ni Tito Oli. And just last year, nagbakasyon ng 1 linggo si Tito Oli dito sa bahay. Since then, nagustuhan niya rito. Kaya hayon, bumili siya agad ng bahay dito. Ang naiwan na lang sa Antipolo ay ang pamangkin niya na kaibigan ko rin. Napatango siya. Gustong-gusto niyang i-open up kay Dexter ang problema ng kanyang pamilya na may kinalaman kay Tito Oli. Pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Iba na ang sitwasyon nila ngayon. Natuwa si Sheena nang makabalik na si Wendy sa apartment nila. May mapagsasabihan na siya ng kanyang problema. Grabe Sheena! Ang laki ng 5 milyong piso! Iiling-iling na sabi nito nang matapos siya sa pagkikwento rito. Malungkot na tumango siya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ganoon kalaki ang perang itinatapon ni na mama at papa kapag pumupunta sila sa kasino. Akala ko, maliit na halaga lang. Ay nako, kapag sa kasino na nagsusugal, malakihang pera na yon. Anito, tingnan mo nga yung kapatid ng boss ko sa drugstore. Laman din ang kasino yun gabi-gabi. Ano ang nangyari? Naibenta niya ang sasakyan niya dahil doon. At ang mga sugarol daw, kapag natatalo na, lalong nag-iinit na magsugal. Nasapo niya ang kanyang noo. Paano ngayon yan? Mabuti at hindi nagdedemand yung tao na pinagsanglaan ng bahay ninyo. Humugot siya ng malalim na hininga. Yun nga ang problema eh. Dahil kahapon, tumawag si mama sa akin. Nasa ospital daw si Tito Oli. Siya yung pinagsanglaan ng bahay namin. Oh my! Nagkasakit? Tumango siya. May sakit pala siya sa puso. Dumalaw nga agad sina mama at papa. Kumusta na siya ngayon? Nakalabas na raw ng ospital kagabi. At kaninang umaga, pinapunta niya sina mama at papa sa bahay niya. Nagsabi raw siya tungkol sa pagkakasangla ng bahay. Na kailangan niya raw ng pera. Kaya gusto niyang ibalik na ni Papa ang 5 milyong piso. Paano na ngayon yan? I don't know, Wendy. Hindi ko alam kung saan kukuha si Papa ng ganoon kalaking halaga. Ang sabi ni Mama sa akin, hindi naman daw sila makakahiram sa kapatid niya sa Amerika dahil last year lang din ay bumili ng beach house sa Hawaii. Pumalatak ito. Malaking problema nga yan, Sheena. Matagal siyang hindi nakakibo. Kung minsan tuloy, iniisip ko na hayaan na lang na kunin ni Tito Oli ang bahay para magtanda sina mama at papa. Tutal, kasalanan naman nila ang lahat. Pero parang hindi ko rin kakayanin na mawala ang bahay namin. Doon ako lumaki at nagkaisip. Marami akong magagandang alaala sa bahay na yon. Isa pa, saan naman ako pupulutin? Hindi ko naman gustong habang buhay na nasa apartment na lang. Oo nga. Sang-ayon nito. How I wish na matutulungan kita. Pero problema ko pa rin hanggang ngayon si Mommy. Sobrang mahal na mga gamot na iniinom niya araw-araw. Sa Miyerkules ay check up uli niya. Tiyak na may panibagong reseta na namang iaabot ang doktor sa akin. Maagang umalis ng restaurant si Sheena dahil wala nang masyadong kumakain. Pupunta kasi siya sa bahay nila para kausapin ng masinsinan ang kanyang mga magulang. Si Aling Nila ang nagbukas ng gate para sa kanya. Nariyan ba sina mama at papa? Tanong niya rito. Oo, nasa sala sila. Mabuti naman at naabutan ko sila. Akala ko ay nasa kasino na naman sila. Naku, magandang balita. Halos magdadalawang linggo na yata silang hindi nagagawi sa kasino, Sheena. Halos pabulong na sabi nito. Mukhang nagbago na ang mga magulang mo. Ngumiti siya ng mapait. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa isang single chair paharap sa mga ito. Nag-dinner ka na ba anak? Tanong ng kanyang ama. Tapos na po pa. Kayo? Katatapos lang namin. Napansin niyang matamlay ang kilos ng mga ito. Kung sa bagay, sino ba ang magiging masigla kapag ganoon ang problema? Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita.
Ano na ang balita tungkol kay Tito Oli? Kagagaling niya lang uli rito sa bahay kaninang hapon. Kinausap niya kami ng papa mo, anang kanyang ina. Anong sabi niya? The same as before. Gusto niyang maibalik na ng papa mo ang pera. She sighed again. Napatitig siya sa kanyang ama. Wala ka bang maibabalik kahit 1/4 lang muna ng 5 milyong piso pa? At tubiling umiling ito. Ang restaurant na lang ang tanging natitirang pinagkakakitaan natin, Sheena. At pinag-iisipan mo ba na ibenta na lang ang restaurant, Papa? Halos hindi niya iyon mapaniwalaan. No, of course not, anak. Hindi ko yun gagawin. Paano na tayo kung ibebenta natin iyon? Pero wala akong alam na pwedeng pagkuhanan ng pera para ibalik ang pera ni Oli. Nang mga sandaling iyon, gustong-gusto niyang isatinig ang paninisi sa harap ng mga ito. Pero ano pa ba ang magagawa niya? Kahit sisihin pa niya ang mga ito, hindi na maibabalik pa ang lahat. Ano ang sinabi ninyo kay Tito Oli? I told him na wala pa akong pera sa ngayon. Sagot ng kanyang ama. At ano naman ang sabi niya? Sinabi niya na mapipilitan siyang ibenta na lang ang bahay sa iba. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh no! Tahimik na umiyak ang kanyang ina. Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Napaiyak na rin siya. Nang makalma niya ang sarili ay nagpaalam na siya sa mga ito. Parang hindi niya makakaya pang tumagal ng ilang segundo pa sa harap ng kanyang naghihinagpis na mga magulang. Kung may magagawa lang siya para lutasin ang problema nila. Hanggang sa pagdating niya sa apartment ay luhaan pa rin siya. Abangan ang susunod na kabanata.